ayon po dito sa di umano, ayan page, sabi po dito mga kababayan, hinimok ni Manila 6th District Representative Benvenido Benny Abante Jr. ang Office of the Ombudsman na imbestigahan ang mga akusasyon ni Ramil Lagonoy Madriaga na nakasaad sa sworn affidavit nito laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi pa dito mga kababayan, these are serious allegations and are all contained in a sworn affidavit na nakadetalyado ng mga kwento ni Madriaga. Ayon kay Abante sa isang statement itong Biyernes, Disyembre 12, kasabay ng paghimok din ito sa Kamara na magsagawa rin ng investigasyon mga kababayan. At sabi pa dito, ang pagtanggap ng campaign contribution mula sa Pogo at yung mga nagpapatakbo ng ipinagbabawal na bato ay hindi lamang illegal. Kung di ito ay this also has implication on the national security dahil ang Pogo ay connected sa China. Dagdag pa ng mambabatas. Kaya pala kung makikita ninyo, pansinin nyo po mabuti mapapansin nyo naman kay Vice President Sara Duterte yung pagiging yung pagiging tawag dito, yung pagiging pro-China mga kababayan. Dahil maliwanag naman po na talagang kapag China na ang pinag-uusapan, tahimik po si Sara Duterte. Pero kapag ipagtatanggol niya mga kababayan, ito pong China, napakagaling po ng ating Vice Presidente. Sa bagay, kung ikaw ay tumatanggap ng pera galing po sa Pogo, at kung ikaw ay isa sa talagang armas ng China, di umano, kung man sinasabing totoo, talagang ipagtatanggol at ipagtatanggol mo. So ngayon mga kababayan, talagang hindi po basta-basta yung aligasyon ni Madriaga laban po dito kay Sara Duterte dahil yung kay Madriaga po kasi nakadetalyado. At si Sara Duterte hanggang ngayon ay hindi pa rin po nagpapaliwanag patungkol po dyan mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin itong interview mga kababayan ni Congressman Benny Abante dito po mga kababayan sa PRTV, Prime Media Philippines. So ngayon ito pakinggan po natin. Kasi sabi po dito, Kong Benny Abante may assessment sa salaysay ni Ramil Madriaga. So ito i-play po natin mga kababayan. Marami ang nagulat sa paglutang na sinasabing bagman at dating aide ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Pero gano'n nga ba siya ka-credible? Pag-usapan natin yan live mula dito sa PRTV Prime Studios kasama si Manila 6th District Representative. Kayo ba mga kababayan, kanino po ba kayo mas maniniwala? Kay Madriaga ba o kay Sara Duterte? Kasi mga kababayan, kung akong tatanungin, mas credible itong mga isiniwalat ni Madriaga kasi sinumpaan niya po yung salaysay na ito. Unlike naman mga kababayan do sa pinaniwalaan ng mga didishit na si Saldico na hindi nga mga kababayan, tawag dito, na bukod sa AI yung video, yung kanyang salaysay, para lamang po sa SOCMED at hindi po mga kababayan masasabing ebidensya. Dahil nga hindi naman po siya nag-take ng oath at hindi naman po niya sinumpaan yung kanyang salaysay. Unlike po dito kay Madriaga na talagang nakadetalyado at sinumpaan niya po yung kanyang salaysay. Anyway, tuloy pa natin. Bienvenido Benny Abante. Magandang gabi po, Congressman Abante. Welcome sa Arkada Balita. Magandang gabi. Buti nakaabot. Oo nga po Ay, Traffic po mula sa Congress hanggang dito sa may Mother Ignacio. Traffic na. It was noon 1 hour lang. From Manila to Congress. Pero ngayon, maabutan na 1.5 hour. Dapat gawin sa Quadcom yun. Investigahan. Investigahan. Dito, Congressman, ano muna yung assessment nyo dito kay Madriaga? Kasi maraming nag-iingat. Sana ibalik nila yung Quadcom, no? Mga kababayan. Sana ibalik nila ulit yung Quadcom at imbestigahan po nila si Vice President Sara Duterte patungkol po dito sa mga isiniwalat na ito ni Madriaga. Kasi kung tutusin, yung issue naman po ng Pogo, hindi pa talaga totally close. Lalo na at marami pang gustong malaman ng mamamayang Pilipino. Yung issue po ng ipinagbabawal na bato sa panahon ni Digong, hindi pa rin naman po close yan mga kababayan. Marami pa tayong gustong malaman patungkol po dyan. So ngayon, lalo na at nababanggit ang pangalan ni Vice President, diba mas maganda kung ito ay maiimbestigahan para nang sa ganun malaman natin kung gaano nga ba katotoo itong mga isiniwalat na ito ni Madriaga. Diba, ituloy pa natin. Diba? Dahil sabi partner niyo na, teka muna, tingnan muna natin kung ano yung pagkatao niyan. Kayo po. Binabasa ko nga itong pinadala sa aking affidavit ni Ramil Madriaga.
hindi naman siguro siya ano ng affidavit under oath. Tama, Kung ito tama. walang kwentang walang kwentang affidavit eh. Pangalawa, talaga nagtrabaho siya. Nagtrabaho siya as intelligence officer sa ilalim ng vice president. Ngayon, siyempre kung hindi naman siguro totoo yan, I believe the vice president could be able to answer that. Tama. Di ba? Opo. Pero Masasagot niya na. Eh ang problema, sumagot na ba ang ating vice presidente? Sinagot niya na ba point by point? Ito pong mga accusation, mga kababayan, o aligasyon. Kasi hindi po masasabing basta aligasyon lang to eh. Kasi nga nag-under oath, ito pong si Madriaga nung idinetalya niya ang lahat ng nalalaman niya sa mga maduduming ginawa ni Vice President Sara Duterte. Eh ang problema, nasagot na po ba ito ni Vice President? Eh hanggang ngayon nga mga kababayan, wala pa tayong naririnig sa mga sinasabi or mga sagot man lang o kahit statement man lang ni Vice President na kinukundina niya. Ito po mga paratang sa kanya ni Madriaga. Di ba wala pa? Na mahusay yan. Mahusay naman ng ating vice president. Pero bakit kaya ngayon lang siya lumutang? Hindi pa noong mga panahon na iniimbisigahan nyo ang vice-presidente po? Alam mo, talaga nakakagulat to. Ako, I'm very much surprised. Bakit ngayon lang lumutang? Hindi nung pinag-uusapan sa Quadcom yan, sana lumutang na siya, no? Yes. Para maging maayos na. So we're still wondering. I'm still wondering, bakit ngayon lamang siya lumutang? At ginawa niyang, talagang kinuwento niya ng detalyado. Yung mga nangyari, yung nakalagay po dito, na nabigay siya ng duffel bag, nakita niya si Reynold Monsayak, at nag-deliver siya ng 80 million to Santiago family, mayroon pang 33 million sa isang duffel bag. Masyadong detalyado. Kaya sinabi ko na kung ito naman hindi totoo, palagay ko masasagot naman po ito ni Vice President na walang katotohanan itong mga bagay na ito. Ngayon, ang pagkakasabi po dito yung bang tumanggap ng pera allegedly, no? Si VP Duterte sa mga pogo. Nakakagulat po ito. Although noong sa Quadcom namin, talaga pinag-uusapan po natin yung pogo, yung drugs, yung lahat na. No, ha? Kaya to me, talaga surprise po sa akin ito. Okay. Pero may mga nagsasabi na Sabi ni Kuya Robert J. Travel Adventure, yang Quadcom para mabaliw na lalo si Lustay. Kaya nga, di ba? Kaya dapat, alam nyo, dapat magpatuloy ulit yung Quadcom. Kasi mga kababayan, pag nabuksan na naman to, yari na naman. Iyak na naman yung mga didisit dyan. Ngayon nga lang, hirap na sila eh. Hirap na silang idepensa si Sara Duterte. Sinasabi ni because Harry of the Roque, timing and sinasabi mga kababayan ni Harry Roque, hindi naman daw naging parte ng security ng dating administrasyon etong si Madriaga at hindi naman daw po ito naging parte ng security mga kababayan ni Sara. Pero kung titingnan nyo, dahil daw, ang katuwiran pa nila dahil daw hindi naman daw talaga nag-training, etong si Madriaga. Pero kung titingnan nyo mga kababayan kasi, ayan asan ba yun? Eto, dito tayo sa photos. Kung makikita nyo mga kababayan, ito po kasi yung mga certificate ni Madriaga. Ayan Ayan wait lang. Asa pa ba yung iba? Meron pa yan, marami pang ID na kumakalat, ID ni Madriaga, na kung saan mga kababayan, talagang nag-training po siya. Kaya nga, doon pa lang sa point na yun, mga kababayan, na inaano nila, sinasabi ni Roque, na imposibleng maging yan, kasi hindi nga yan hindi nga yung nag-training ng ng pumapatungkol sa security. Pero kung titingnan nyo kasi mga kababayan, ayan diba? Bukod pa po dyan, ayan ayan diba sabi ni Roque, ano ba yung sinasabi ni Harry Roque mga kababayan? Hindi pwedeng maging yan. Hindi pwedeng maging security yan ng BPSG. Hindi pwedeng maging miyembro yan doon. Kasi hindi naman nag-training ng security at wala namang experience yang si Madriaga. Ano to?
private security protection agent, mga kababayan. Ayan pa, oh. May mga certificate pa rin siya, mga kababayan. Ayan pa, oh. Ayan, oh. Security professional trainers training course. Ayan, oh. May mga certificate siya, mga kababayan. Oh, ayan. Yan ba ang hindi pwede, mga kababayan, na maging security kung mapabilang sa BPSG ni Sara Duterte? Diba? Ayan, oh, maliwanag na nga, oh. Kaya nga, hirap na hirap yung grupo ni Harry Roque, yung grupo ni Sara Duterte na idepensa po, mga kababayan, ito pong si Sara. Kasi nga, kung titingnan nyo, wala sabit po talaga. Sabit talaga. Because it's such a surprise, baka raw posibleng pakawala ito, si Madriaga, no? Para gumulo ang imbestigasyon laban sa kanya. Ako, wala akong Wait, may nag-comment. Sir Jake, ano mai-comment nyo about kay Bongo? Na ospital, si Mr. Malasakit biglang nanghina kasi makakasuhan na ba? Ayun, at least mapapakinabangan niya yung Malasakit Center. wala akong talagang alam dyan eh. Ang alam ko lang, talagang inimbestigahan namin yan sa Quadcom. Inimbestigahan namin lahat ng mga bagay na dapat na imbestigahan. At lumabas lahat ng mga bagay na yan. So it is now up to the, to the Vice President to be able to really answer the allegations na sinasabi. Nung mismong kanya intelligence officer. Oo nga. Ayun, sabi ko nga kung hindi naman talaga totoo to, lalabas din naman yan sa investigasyon eh. Kaya Tama. nga po, na. O, Tama. nung amin siyang, doon sa TRICOM, iniimbestigahan namin siya, she even refused to answer. Sana naman, sumagot na siya ngayon kasi talagang, talagang nakikita namin hindi na to yung accusation lang ng tao na wala sa loob eh. Oo. Kundi ito yung nasa loob na eh. Tsaka may isa akong panayam na napanood sa social media. Na-interview si Atty. Palad, yung legal counsel ni Madriaga. Ang sinasabi, may isa pa siyang, hindi kasama sa affidavit na yan, pero baka mag-execute isang affidavit na isasangkot naman yung, yung mga senador yata. May sinabi na senador na nakalink din doon sa Pogo. Naku po, eto na ata yung lalabas na bagman. Eto na ata yung lalabas na bagman ni Senator Amy. Diba, mga kababayan? Mukha atang maisasabit ni Madriaga yung isang senator kasi meron daw diyan mga senator na sangkot sa Pogo, mga kababayan. Diba? Ito natalakay natin yan noong nakaraan. Yung pagkakasangkot di umano ni Senator Amy sa Pogo. Ayon po kay Pebbles sa Kunanan, kay Pebbles Talakera, kaya daw nanggagalaite si Senator Amy kay PBBM kasi hindi daw po kinonsulta ni PBBM si Senator Amy nung ipatotally ban ni PBBM yung Pogo. Ngayon, meron pa daw isisiwalat, mga kababayan, itong si Madriaga na may mga senador na nakinabang at tawag dito, kumita ng malaki dyan po sa Pogo. Anyway, tuloy pa natin. O may ganun din daw po. Ako, in reality, honestly, I do not even know behind. Ano nangyayari behind that? O sino talaga ang nagpupuso nito? Ang nais lang namin malaman, kung talagang hindi totoo ito, I believe the Vice President could be able to answer the allegations tungkol sa kanya. Dapat yan, sapagkat ang taong bayan ay naghihintay. Not only dun sa korupsyon na iniimbestigahan ngayon. Di ba? Pero, ganun din naman sa kanya. Particularly sa kanya. Sapagkat siya ang pangalawang pinuno ng ating bayan. Tama. And doon po sa mga na-mention yung sa affidavit, ano po sa tingin niyo talaga yung pinaka nakababahala o lubos na nakababahala? Ang nakababahala doon sa affidavit niya ay yung mga nabanggit allegedly ni Ramil Madriaga na nabanggit niya na yung bang kinlaim niya that Vice President Sara Duterte's 2021-2022 campaign efforts, sabi niya, were bankrolled by money from Pogo operators and drug dealers. Yun po yung talagang matindi, na matinding aligasyon po yun, akusasyon ng Ramil Madriaga, na dapat lamang nasagutin ng ating Vice President. Congressman, alam ko, paubos na yung oras natin, kaya tatanong ko na kagad. Grabe, mga kababayan. No? Pero hanggang ngayon, wala pa rin sagot yan si Sara Duterte. Lagi niya lang kasi sinasabi, mga kababayan, na ito daw po ay fishing expedition. Yung mga matitinding aligasyon na ibinabato sa kanya. Hindi naman po pwede laging sasabihin niyang ganon. Kasi unang-una, hindi na naman po kasi basta-basta na tao yung nag-aaligasyon sa kanya. Yung bumabato sa kanya, mga kababayan, ng mga matitinding aligasyon. Ito po ay isang taong malapit na malapit kay Vice President Sara Duterte
at itinuturing ni Sara Duterte na kuya-kuyahan. Kaya nga binibisita niya ng hating gabi eh. Diba? Ibig sabihin, importante itong tao na ito kay Vice President. Eh ngayon, bakit ayaw sagutin ni Vice President itong paratang ng isang taong importante sa kanya? Kasi nga, alam niya mga kababayan na kapag may nasabi siyang mali, pwede siya mga kababayan lalong anuhin, pwede niya lalong mapurubok etong si Madriaga na magsalita pa na magsalita laban po sa kanya. Anyway, tuloy pa natin. Sa inyo siguro, ano ho ang in-store sa Quadcom next year? Ano ho ba ang maging priority niyo po? Well, sa akin, dapat lang ituloy. Dapat lang ituloy sapagkat hindi pa tapos sa pinag-uusapang Pogo. For example, ilan lang ba ang napadeport ng immigration? Out of 300,000 Chinese. Ang napadeport lamang nila mga 6,000. So yung mga more than 250,000 Chinese naglipa na sa buong Pilipinas, no? And you notice that we are archipelago tayo, no? At meron pang 10,000 illegal Pogo hubs. Samantalang meron ng bagong batas ngayon. Pinagbabawal na po yung Pogo. Kaya talagang dapat pang imbestigahan to. Oo, andyan pa rin talaga sila at naglipa na pa rin po. Considering talagang, di ba sinabi, stop, ban, lahat ng Pogo nandyan pa rin. Kasi natatabunan na rin po siya kasi ng iba't ibang mga balita eh. Opo, totoo po. O kaya dapat panahon na para bumalik ang Quadcom. Yan ang nakikita ko dyan. Dapat panahon na para ibalik na ulit ang Quadcom at imbestigahan mga kababayan. Ito pong patungkol dito sa maanumalyang tawag dito sa mga maanumalyang gawain na kinasasangkutan ng ating Vice Presidente. Di umano. At nung iba pa mga senador na pipwedeng pangalanan ni Madriaga anytime. Di ba? Ay, shoutout kay kay Edmond Sumalve. Shoutout din kay kanino pa ba? Ayan, kay Ma'am Eileen din rin yung binanggit nyo kagabing pangalan. Comment nyo nga dyan. Shoutout po doon Eto mga kababayan, tuloy pa natin. Po yan, hindi lamang yan, kundi yung drugs din eh. Ngayon nakikita natin na maraming napatay ng ating administrasyon pero napakarami pa rin drugs ngayon. Dapat na pinag-uusapan din sa Quadcom. Okay. Sige po, maraming salamat Congressman Benyaman. Nabitin kami kasi naman yung traffic ang tindi. Again sir, maraming salamat po sa pagpasyal dito sa PRTV Studios. Alam namin na abala yung trabaho niyo. Sir, maraming salamat. Magandang gabi. In-expose niyo uli ako. Ayan. Sabi ni Congressman Benny Abante, in-expose ulit daw siya mga kababayan. Pero ang tingin ko dito siguro baka magpapatuloy yung Quadcom. Kasi marami pa daw dapat imbestigahan eh. Katulad mga kababayan nung ipinagbabawal na bato. 'Di ba? Kailangan pang maimbestigahan 'yan. Kailangan pang palalimin yung investigasyon patungkol po diyan kasi sa panahon nga naman ni Digong marami na itumba pero nagpapatuloy pa rin ang transaksyon ng ipinagbabawal na bato. So ngayon, ang isa pa rin diyan mga kababayan na kailangan din daw maimbestigahan kasi hindi pa naman talaga totally tapos at hindi pa naman totally napupuksa yung Pogo dito sa Pilipinas, yun daw pong Pogo. At yung ugnayan ni Vice President Sara Duterte dyan at nung ibang mga senator. Ano po mga kababayan? So kung kayo ang tatanungin, sa tingin nyo dapat ba ulit na magbukas at magpatuloy ito pong Quadcom sa pag-iimbestiga dito po sa Pogo mga kababayan at dito po sa issue ng ipinagbabawal na bato? Ano po? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Tingil po dyan.